at Global Ambassador. Yan, magpakilala po ako. Yan! Ako po ay dating vendor ng gulay sa palengke. Kung makikita niyo po yung picture ko before, talaga namang hindi mo aakalain na magiging successful! Hindi mo aakalain na payayamanin ang kumpanyang meron tayo! Kung makikita niyo po, medyo blurred lang. Nung nagsisimula po kami ni Mentor Rapi, ako po yung typical na negative. May mga magpa-partner ba na ginagawa yung negosyo? Yung may jowa. Ay, ayaw lang aminin na may jowa. Mahuhuli ng apply na may jowa sa hub. Yung may asawa. Ayaw niyong umamin na yung piling binata. Ay, ang daming piling binata, no? Yan, ako po is, nag-asawa po kami ni Mentor Rapi. Siya po is dating konduktor ng jeep. Ako po ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Ako po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. I'm from Baler, Aurora. No? Sino yung mga taga Baler, Aurora? Yung mga malapit sa Baler, Aurora. Yan, ako po ay galing probinsya. Ako po ay typical na probinsyana. Dahil sa hirap ng buhay, uulitin ko po, dahil sa hirap ng buhay, hindi kami kayang pag-aralin ng mga magulang namin. Ang magulang ko po is magsasaka, ang nanay ko is katulong. Totoo yung kasabihan na ang kayamanan na mamana, ang kahirapan, pwede ring mamana. Bakit? Alam nyo, ako sobrang thankful na nangyari sa amin yun. Maikwento ko lang sa inyo, no? Para magka-idea lang ako, kayo, paano ako nasalta dito sa Antipolo. Ang mga magulang ko po is magsasaka. Nangutang sila ng puhunan na 5,000 piso para lang makapagsimula sa pangpalayan. No? Dahil sa nangyaring bagyo, na-wash out po lahat ng pananim ng mga magulang ko. Sa madaling salita po, tinakasan namin yung utang namin sa probinsya. Sabi ng mga magulang ko, pupunta tayo ng Maynila. Ako naman tuwang-tuwa. Bakit? Every time kasi na may pumupunta sa lugar namin, nagaling Maynila, maputi, maganda. Relate pa kayo sa mga probinsyana? Ang sexy, ang kinis. Pangarap ko makarating ng Maynila. Sabi ko sa mga magulang ko, tara na, umalis na tayo. Pumunta tayo ng Maynila. Maganda dun. Hindi ko alam na pagdating namin ng Maynila, wala pala kaming titirhan. No? Na-excite ako kasi akala ko pagpunta namin ng Maynila, gaganda ka agad. Di ba? Ako po is nag-aaral that time ng high school, second year high school. 14 years old po ako noon. Hindi ko alam na pagpunta namin ng Maynila, wala kaming titirhan. Kung kani-kanino kaming kapitbahay o kani-kanino kaming kamag-anak nakitira, pinapaalis kami. Bakit? Hindi naman kami po pwedeng matagal na tumira doon. Ang ginawa ng mga magulang ko ng upahan. Nangupahan kami sa solid cement. Sino yung nakakaalam ng solid cement? Yung solid cement po, yung bahay namin malapit sa sapa. No? So, wala akong choice. Hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral. Ako po is second year high school lang ang natapos dahil sa hirap ng buhay. Pero, sabi ko nga, minsan, may mga bagay tayong nai-experience sa buhay natin na akala natin worst scenario yun. Akala natin yun yung nakakalungkot sa buhay natin, pero sobrang nagpapasalamat ako sa nangyari. Bakit?
Di ba? Nung napunta kami dito, wala akong choice, kundi tumulong sa mga magulang ko. Namasukan po akong katulong. Namasukan akong labandera. Namasukan po ako ng, yung sa kantin po. Hindi ko kinaya. Bakit? At the age of 15 po, mas malalaking kaldero yung hinuhugasan ko. After ko maghugas ng kaldero, maghuhugas ng plato, mag-a-assist, hindi ko po kinaya. Hanggang sa may nakilala po ako, yung naging amo ko sa Antipolo. Alam niyo po yung vendor! Alam niyo yung batya! Alam niyo yung, tawag doon, yung pinapatungan ng mga batya? Balde. Bilao. Bilao! Yan po. Every time po na may manghuhuli sa Antipolo. Wala po kasi kami pwesto. Sa umaga po, nagtitinda kami ng mga niripak na gulay. Kangkong, petchay, talbos. Pinapatong po yun sa Bilao. Now, every time na may enforcer, nakikipaghilahan po kami. Bakit? Suknong-suknong ko po yung, yung Bilao. Dala-dala ko yung batya. Bakit? Para hindi mahuli yung paninda namin. At sa gabi po, nagtitinda po kami ng gulay. Ano yung market namin? Pagdating ng gabi, yun po yung mga kargador. Yung mga nagbababa ng gulay pag madaling araw. Kaya ako po, naranasan ko talaga na matulog. Naglalatag lang kami ng karton sa may kanal. Yung kanal po, pinapatungan lang namin ng karton para lang makatulog kami. Doon po kami natutulog. Naranasan ko po yun. Sa murang edad, dumating yung pagkakataon na nagsawa ako. Sabi ko parang sobrang hirap ng buhay. Parang kailangan ko yata ng kapartner sa buhay. Oh, kinikilig kayo sa partner. Sa madaling salita po, akala ko noon, makakapag-asawa ako. Kargador, tindera ng gulay sa palengke. Bakit? Yun yung background mo eh. Kaya kung mapapansin nyo, kung ano yung nasa circle nyo, yun din yung parang mapapangasawa nyo eh. Diba? Akala ko noon na mapapangasawa ko, kargador. Akala ko, tindero ng gulay sa palengke, maguling. Pero hindi. Ang napangasawa ko, konduktor. At least may goal pa rin, di ba? At the age of 19, nakapag-asawa po ako. Akala ko ganun kadali yung buhay ng pag-aasawa. Bakit? Akala ko may makakatuwang na ako sa buhay. Hindi pala. Nung nag-asawa ako, kung nung dalaga ako, kumakain kami ng 3 times a day. Nung nag-asawa ako, once a day na lang. Sabi ng asawa ko, okay lang yan. Nabuntis ako eh. Mindset ako na yan. Ng asawa ko si Aprapi. Ako yata yung taong hindi naglihi. Alam niyo yung hindi naglihi? Buntis ako, sabi niya sa akin, parang gusto ko ng dalandan. Sabi niya, yung ibibili mo ng dalandan, ibibili na lang natin ng kalahating kilong bigas. Lahat pa tayo kakain. Sabi ko, oo nga no. Parang mas maganda yun. No? Sabi ko, hindi niya alam buntis ako. By the way, nabanggit kanina, nung nag-asawa po kami, nakatira po kami sa dating kulungan ng baboy. Ang tulugan po namin, mag-asawa, yung may elevated, alam niyo yung kulungan ng baboy, ewan ko kung na-i-imagine nyo, yung para pag nagbuhos ng tubig, diretso sa baba. Ganon, pag natutulog kang ganyan, kailangan straight ka lang, huwag kang gigit, kasi pahuhulog ka dun sa sink. Wala kaming kama, wala kaming foam. Alam mo yun, karton lang. Bakit? Sabi nga pag mahal mo, titiisin mo. Pero hindi pala sapat yung pagmamahal lang. Bakit? Hindi lang naman yung buhay nyo eh. Meron na kayong kailangan protektuhan.
Hindi ko alam kung alam ng Aprabi yon. Minsan dumarating sa time na pumupunta ako dun sa tulugan namin, umiiyak ako. Bakit? Alam mo yun, naglilihi ka, tapos hindi mo mabili yung gusto mo. Kahit pa na-mindset niya ako na ibibili na lang natin ng bigas kaysa ibili natin ng dalandan. Kaya alam mo yun, naglalaway-laway na ako dun sa dalandan, pero wala akong choice. Bakit? Nung na-involve na kami sa ganitong negosyo, iniwan namin lahat. Hindi na ako nag-vendor, hindi na rin siya nangondoktor. Sabi ko, ganito pala yung buhay ng may asawa. Akala ko ganun kadali. No, buntis ako, hindi ko alam kung wala akong vitamins. Wala akong vitamins, hindi ako nagba-vitamins that time. Bakit? Wala kaming pera. Kapos kami sa pangangailangan. Tapos, nung na-involve kami sa ganitong negosyo, sabi ng asawa ko, magjo-join daw sa networking. Networking. Habang ginagawa niya yung business, sabi ko, sige, gawin mo yung business. Habang ma-attend siya sa office ng mga training, may isang madaling araw na umuwi, buntis ako. Nagdududa na ako sa asawa ko. Sabi ko, lagi na lang madaling araw umuwi. May babae, may babae. May babae. Away kami ng away. Hindi ko naiintindihan yung negosyo eh. Bakit? Buntis ako, nasa bahay lang ako. Sabi ko, tapatin mo nga ako, may babae ka ba? Sabi niya, wala. Eh bakit madaling araw ka nang umaalis? Umaalis ka umaga, uuwi ka madaling araw. Saan ka galing? Tapos uuwi ka, gutom na gutom ka, wala kang perang dala. Hindi mo ba alam kung saan ako nanguha ng pangangailangan? Lahat na yata ng tindahan dito sa paligid ng bahay nyo, inutangan ko na. Sabi niya, hindi, babayaran natin yan. Sabi niya, hintayin mo lang, magkakapayin ako. Sabi ko, lintik na payin mo na yan. Wala namang nangyayari. Sabi ko, sabihin mo, payin. Magkano bang kikitain mo dyan? Sabi niya, kikita tayo dito 1.5. Sabi ko, kulang pa yan sa pambayad mo sa utang. Sabi niya, huwag mo na akong awayin. Sabi niya, suportahan mo ako. Sabi ko, paano kita susuportahan? Buntis ako. Kailangan ko ng, alam niyo, sa totoo lang, pangarap ko dati, makapagkape ako ng isang buong kape. Bakit? Totoo, reality. Nakakatawa pero totoo. Ang kape namin tinitimpla sa pitsil. Sino yung nakaranas na ganon? Nakaranas ba kayo nung, pag walang pambiling kape, yung bigas tinututong? Nako, ranas namin yan. Titimplahin sa, alam mo yun, mindset talaga magaling. Mindset to si Aprabi eh. Sasabihin na naman niya sa akin, bibili kami ng mga tatlong kape o 2 kape. Sasabihin niya sa akin, itimpla natin sa isang pitsin. Sabi ko, bakit? Kasi pag tinimpla mo sa isang pitsin, lalagyan lang natin ng asukal yan. Marami na tayong makakapagkape. Pag hindi natin yung tinimpla sa pitsin, ikaw lang ang magkakape dyan. Sabi ko, oo nga, no, tama. Sabi niya, sa susunod kasi, makakapagkape ka pa. Sabi ko, oo nga, no, tama nga yun. Sabi ko, timplayin natin sa pitsin. Sabi ko, maganda nga yun, itimpla sa pitsin. At least, sabi niya, hindi pa tayo magkakadiabetes kasi hindi matamis. Ang galing talaga mag-mindset eh. Mindset. No? Ang galing! Mag-mindset. Pero, ang reality, nakakatawa. Pero, alam niyo, pag ikaw yung nasa sitwasyon na gano'n, minsan kahit gusto mo, sabi ko sa kanya, one time, nag-away kaming dalawa kasi nagdududa ako eh. Parang nang bababae yata ang walang iya eh. Diba? Sabi ko kasi, madaling araw umuwi eh. Sabi ko nang bababae yata to. Sabi ko, kumprontahin ko na nga. Sabi ko, nang bababae ka ba? Bakit madaling araw ka na umuwi? Ina-explain niya sa akin, sabi niya, pansinin mo umaattend ako ng training. Sabi niya, umaattend ako ng training ng ganitong oras, tapos umuwi kami, may ma'am pa kami. Anong ma'am? Inaabot na ng madaling araw, ma'am. Kumukulo na yung tiyan mo, ma'am ka pa rin, power ka pa rin. Hyper siya pag umuwi ng bahay. Sabi niya sa akin, yayaman na tayo. Sabi ko, yayaman? Hindi. Yung itsura ng yayaman, hindi ka, kumain ka na ba? Pag uwi, nagbubungkal ng kaldero eh. Diba? Sabi, yayaman daw siya. Sabi ko, hindi ako naniniwala na yayaman ka. Sabi ko, itigil mo yung trabaho mo. Kaya may picture siya eh, na yung nag-apply siya ng trabaho, kinontrata ko yung biyanan ko. Sabi ko sa biyanan ko, Nay! Kausapin niyo natin yan si Rapi.
sige, pag-applyin na lang natin ng trabaho kaysa power ng power yan. Pag uwi dito, wala namang makakain. Power daw, power, yayaman. Maniwala ka, yayaman tayo. Pag uwi ng bahay, walang makakain. Sabi ko, Nay, kontratahin na natin yan. Pagtulungan natin, mag-apply ng trabaho. Pinag-apply namin ng trabaho, kunwari umalis siya. Kunwari umalis ng bahay. Kunwari may pa-fill up pa ng biodata. Kunwari yung pinapakita sa amin, yung ganan ko. Tapos, pag uwi, sabi niya, hindi ako natanggap eh. Yung pala, sinasadya niya. Hindi niya pinapaasa yung biodata niya. Tapos pag uwi sa bahay, alam mo, yayaman talaga tayo, sabi niya. Yayaman tayo. Minsan niyayaya niya ako sa mall. Niyayaya niya ako sa mall. Tapos may mga naka-display na kotse. Naka-display na kotse. Fill up yan ng mga form. Lumalayo ako, kinakahiya talaga siya. Nahiya ako eh. Sabi ko, bakit ka fill up ng form? Sabi niya, balang araw, magkakakotse tayo. Negative. Sabi ko, itigil mo na yan, nababaliw ka na. Kain lang ang kailangan niyan, itigil mo yan. Sabi niya sa akin, tandaan mo tong araw na to. Sabi niya, balang araw mabibilhan kita ng sasakyan. Eh ako naman, sabi ko mabibilan ng sasakyan. Kumakalam nga yung sikmura natin, bibilan mo ako ng sasakyan. Kalokohan. Sabi ko, hindi totoo yan, power na yan. Nag-away kami dalawa. Sabi ko, mamili ka. Sabi ko, yung power mo, yung aim global mo, o kami ng pamilya mo. Hindi kasi po pwede ng ganito, sabi ko. Parang ikaw lang yung masaya. Nakikita ko sa Facebook. Picture, may kasamang mga babae, may kasamang, alam mo yun, hindi ko naiintindihan eh. Diba? May kasamang babae, tapos ang saya-saya, samantalang ako hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangkain namin, kailangan ko makilabada, kaya mapapansin nyo yung itsura ko dito, nangingintab yung mga kamay ko kakalabada, para lang may pangkain kami. Bakit? Wala na nga kami source of income eh. Sabi ko, mamili ka. Aim global ba o kami? Lalayas ako, lumayas ako, bitbit ko yung anak ko, tsaka yung mga ilang damit ko. Aba, ang walang hiya, hindi ako sinundan. Alam mo nga sa isip ko, may babae nga ang walang hiyang to. Pinili ko yung babae. Hindi ako tinitext. Sabi ko, ano kaya, nakakainis na talaga itong taong to eh. So, kahit nahihiya ako sa biyanan ko, umuwi ako, bumalik ako ng bahay nila. Kinausap ko siya. Sabi ko, bakit ganyan ka? Sabi niya, ano na naman yun? Hindi na kita pinapatulan eh. Sabi niya, lumayas ako, hindi mo man lang ako sinundan. May babae ka talaga. Sabi niya, pansinin mo sabi niya sa akin. Isa lang yung word na tumatak sa isip ko. Sa mga magpa-partner, pakinggan yung mabuti to. No? Sa mga magpa-partner at yung mga piling magpa-partner, pakinggan nyo. Pakinggan nyo, ha? Yung mga ayaw umamin, magpa-partner sila. Sige, pakinggan nyo mabuti to. Sabi niya sa akin nun, alam mo, instead na ninegative mo ko, instead na ginaganyan mo ko, inaaway mo ko, hindi mo alam kung ano yung hirap ko. Hindi mo alam kung ano yung sakripisyo ko, mabigyan ko lang tayo ng magandang buhay. Sabi ko, nasa ng magandang buhay, wala nga tayo makain. Sabi niya, hintayin mo lang kasi. Sabi niya, alam mo yun, sabi niya, hindi ko naman ginagawa to para sa sarili ko eh. Hindi ako nagsasakripisyo na lumayo sa pamilya ko every time na New Year, Christmas man yan, o may special occasion, birthday. Kasi tampong-tampo ako eh, parang feeling ko walang oras sa akin. Minsan, alam mo yung naglalambing ako na, huwag ka nang umalis. Pero kailangan niya umalis, may guest daw siya. Tapos, may kasama siya, may leader siya, lagi naka-backless. Silos na silos talaga ako dun sa... Yung kasama na, alam mo yun, naka-backless lagi. Sabi ko, ay nako, nakakainis talaga. Tapos sakay ng motor. Sabi ko, talagang nagigigil talaga ako. Sabi ko, nainis ako. Pero alam niyo, nung nag-usap kami, pinarealize niya sa akin, hindi ko ginagawa ito para sa sarili ko.
Hindi ko ginagawa ito para lang sa akin. Ginagawa ko to para sa inyo. Kasi pag naging successful ako dito, kayo din ang magbe-benefits, hindi lang ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dun sa word na yon, na parang, bakit instead na i-negative ko siya, instead na hindi ko siya i-support, ba't hindi ko rin pag-aralan yung ginagawa niya? Di ba? Instead na i-negative ko siya, instead na lagi kami nag-aaway, ba't hindi namin pagtulungan? Di ba? Sabi ko, tulungan ko na lang siya sa negosyo. So, yon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Yan. At syempre, nung pinagtulungan na namin yung negosyo, yan, syempre, yung itsura namin before, na halos hindi mo maintindihan kung mag-uuling ba o ewan. At after ilang taon, 2014, ito yung picture namin, dalawa na yung anak namin. 2015, at syempre, habang pinagtulungan namin yung business, yan, humahakot na kami 2016. Humahakot na kami ng maraming pay-in sa Ortigas. Wala pa that time ng mga BCO. At syempre, ayan, 2017, talagang humahakot kami ng maraming pay-in sa office. At syempre, mga leaders natin, ito yung leaders natin from Saudi Arabia, nagkaroon kami ng nursing dyan. Talaga naman, minsan pag nag-purchase, million yung pinapadala at binibili namin 100 pay-in yung pinopurchase namin sa office. At syempre, ayan, 2018, humahakot na tayo ng mga leaders. Kasi that time, 2013, nag-online na po kami. Nagsimula na kaming mag-online. Kaya, nakabuelo talaga kami ng gusto. 2018 po, yan, mapapansin nyo, humahakot na kami ng mga pay-in. At syempre, yung negative noon, at pinagtatawanan yung partner mo noon, bakit magkakakotse daw tayo? 2013, binili namin ng cash, Cherry QQ. Parang hindi kayo masaya dun sa Cherry QQ. Parang cellphone, Pero dito kami nagsimula sa Cherry QQ na to. Sabi ko, bibili daw siya ng kotse. Kinausap ko na naman yung biyanan ko, Nay, bibili na naman ng kotse. Yung buong kinita niya dun sa power natin, ibibili lang dito ng kotse na to. Sabi niya, hindi talaga, matigas talaga ulo eh. Binili ng kotse, cash, 2013. Sabi niya sa akin habang ito paparog-parog eh. Di ba? Minsan drive namin, sabi niya sa akin, sinakay niya ako. Sabi niya, mas better na to kaysa sa sa tricycle. Kasi ito may aircon. Sabi niya, sige, pagbaba ko ng kotse niya, paghila ko ng gano'n, tanggal yung handle. Sabi niya, ano ka ba? Superman? Sabi niya, tibay-tibay ng handle, nasira mo yung handle niyan. Sabi ko, malay ko, ba QQ yan eh. Sabi ko, baka kaya tinawag na QQ kasi parang lang eh. Di ba? Tapos minsan nagda-drive siya, niyayabangan niya ako. Biglang itinirik kami ngayon sa gitna ng kalsada. Sabi niya sa akin, baba ka. Sabi ko, bakit? Itulak mo. Pinatulak. Nakahils ako. Galing kami pagsamba. Itulak mo, sabi niya. Sabi niya, itatabi lang natin, sabi niya. Sabi ko, Diyos talaga yung kotse mo. Sabi niya, huwag ka mag-alala, papalitan ko to. Pinalitan niya. Montero Sport, 2013. Sabi ng kapitbahay namin, itong mag-asawa na to parang baliw. Ang liit-liit ng kalsada dito sa akin, at saka yung bumili ng malaking kotse. Kasi yung parking namin, nakangusok talaga siya, nakalagpas siyang ganun. Hindi talaga sakto. Sabi ng kapitbahay namin, baliw talaga yung mga yan. Bili-bili ng kotse, ang laki-laki. Di ba? At yun, 2015, nagkatotoo, niregaluhan niya ako ng top of the line Fortuner. Full setup.
naglabas ulit kami ng panigtas. Kasi yung Montero, manual, hindi ko madrive. Sabi niya sa akin, para mahakot mo yung grupo, mahakot mo yung leader, attend tayo ng training. Sabi niya, samahan mo sa office. Naglabas ako 2017, Montero Sport, top of the line din. No, at syempre, yung dating negative noon na asawa. Sino yung mga negative? Taas ang kamay. Ayaw niyong umamin, ha? Oh, yung dating negative, 2015, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, second year high school. Ni minsan, hindi ko naranasang awardan. No? Dahil sa negosyong meron tayo, pinapalakpakan lang naman ako. Sa Philippine Arena, naging millionaire circle po ako. At syempre, habang ginagawa namin yung negosyo, hakot pa rin ang pay-in. Ayan, bumili kami almost 150 pay-in yata ito ng 2020 pandemic. No? Nakamas pa kami. No? At syempre, yung dating nakatira sa kulungan ng baboy, yung dating nagdi-date lang, every time na dinidate ako ni Mentor Rapi sa sa turo-turo, lugaw-lugaw lang. Naalala ko pag nagdi-date kami, umu-order siya ng isang tokwat baboy. Huwag kang lilingat ubos yung tokwat baboy, mapupunta ka sa plane eh. Pero dahil sa negosyong meron tayo, magandang buhay at nakakapagyate na kami. Diba? Hindi ko inakala na magiging ganito yung buhay ko. Hindi ko inakala na magiging ganito yung buhay namin. Bakit? Sino bang nag-aakala na yung dating vendor ng gulay sa palengke, high school undergraduate, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya palang maging successful? Diba? At syempre, ayan, nakakapag-travel na rin kami. Nakakasama na rin ako sa mga ito, top 50 ito ng company. At syempre, yung dating gulay ng palengke, piling prinsesa na ngayon, may corona pa. At syempre, pandemic, ito yung nakaka-excite Dahil sa negosyong meron tayo, yung dating asawang negative, ayaw suportahan yung asawa. Ayaw tulungan yung asawa. Pero ngayon, nagchicheke na kami parehas ng milyon dito sa negosyong meron tayo. Sabay po kami. Medyo malabo lang, hindi masyado makita. Sabay po kami nito, nagpa-cheke. Si Mentor Rapi, 2 million. Ako po is 1 million. 1 month income namin dito sa negosyong meron tayo. No? Ilang beses po yan, kaming nagsabay ng encashment. Tag 1 million po kami. No? Ganun kasarap sa negosyong meron tayo. Ayan. At syempre, ito yung pinaka nakaka-excite. Hindi lang kami yung nagkaroon ng magandang resulta. Pati yung mga taong nagtitiwala sa amin, mga iba't ibang story o kung saan man ang galing. Lahat po kami, nag-car parade po kami, 2021. Mga naka-supercar po, nag-create ang grupo namin ng 100 Car Achiever. At syempre, ito yung pinaka-the best. Sino yung gusto ng couple goal? Sino yung gusto na habang mag-asawa kayo, nag-aabulan kayo sa kalsada, naka-sports car kayo parehas? Sinong gusto? Mag-ingay ang may gusto ng resulta! Diba? Kami po mag-asawa, nagdadrive kami parehas, sports car. Minsan pumupunta kami ng Tanay Rizal, dala-dala namin yung mga sasakyan namin. Alam mo talagang pinagtitinginan kami. Minsan naiisip siguro ng mga tao, si Marian Rivera ba to? Sabi ko, pagbaba ko ng bintana, ako lang to. Yan, at syempre, yung resulta namin, pag nag-ahatid kami, alam niyo kung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral,
Cemento Rapi High School graduate. Yung mga anak namin, dahil sa negosyong meron tayo na pag-aaral namin sa magandang eskwelahan. At ang pinakamasarap, kung kami ni Mentor Rapi, hirap na hirap mag-English. Ang anak naman namin ngayon, hirap na hirap mag-Tagalog. At ang pinakamasarap, pag maghahatid kami sa school, mamimili ka, anong kulay ba ng sasakyan ang ipanghahatid mo? Sports car ba? Monster truck ba? Diba? Ano bang gusto mo? Itim ba? O gusto mo i-base mo sa kulay ng damit mo? Mag-orange ka ngayon, orange yung dalin mo. Black ka, black yung dalin mo. Depende eh. Kung ano yung gusto. Trip-trip ba? Trip-trip. No? At imagine nyo kung ano yung liit ko. Magdadrive ka ng ganitong kalaking sasakyan. No? Na talaga naman, grabe. No? At syempre, eto na yung sinasabi. No? Baka may magtanong. Yung kotse nyo ba? Ang daming kotse. Ang dami yung inuhulugan. Hindi po. Dahil 2020, binili po namin ng Ford Mustang ng cash. At syempre, hindi papayag si Mentor Rapi na ako lang ang may sports car. 2021, bumili siya ng Camaro. Cash ulit! Gusto nyo ba yan? Bumili siya. Cash. Nainggit. Bumili siya. Sabi niya, hindi po pwedeng ikaw lang meron. Dapat dalawa tayo. Sabi niya. So, after nyan, birthday niya. Hindi ko na nilagay yung pera. Yung Everest po, binili rin namin ng cash. Yung Everest, pumunta kami ng Autobot. Sabi niya sa akin, gusto ko pagandahin yung Everest para magmukhang maangas. Dinala namin Everest. Sabi niya, gulong lang, gulong. Pagpunta dun sa Autobot, sabi nung nag-Autobot, sir, parang maganda to. Oo nga, no, sabi ni Rapi. Sige, ikabit mo lahat. Nagulat ako. Malabo eh. Nag-bill lang naman kami. Set up Ford Everest, 600,000. Cash po ulit. At syempre, nakasabay namin si Daniel Matsunaga doon. Daniel Matsunaga, nagpapagawa ng Autobot. Ford Raptor yung pinapagawa. Sabi niya, parang mas maangas yung Ford Raptor ah. Magbe-birthday siya. Sabi ko, ano kaya regalo ko sa asawa ko? Binilan ko, Ford Raptor. Cash! Sabi niya sa akin, hindi po pwede yung Everest mo lang ang maganda. Sabi niya, kailangan yung ano ko din, kung gaano kalaki yung gulong ni Daniel Matsunaga, dapat ganun din yung akin. Hindi pa nakakauwi ng kasa, may plastic pa, dinala sa Autobot. Budol to eh, si Autobot, budol. Pagdala sa Autobot, kinumputan, compute. Good news, 600,000 mahigit cash ulit. Di tag-isa na kami, no? Yung dating mga hindi ko pinapangarap noon ng mga luxury bag, sabi ko, kaartiyan lang yung mga luxury bag na yan. Sabi ko, pwede na yung mga, yung murahin lang sa mall. Pero pagdating pala ng panahon, habang gumaganda yung lifestyle mo, habang gumaganda yung buhay mo, papangarapin mo rin bumili ng mga bag. Nakakabili na rin po tayo ng mga luxury bag. No? At syempre, tinuloy-tuloy yung negosyo. Negative ka noon ha. Sige, top 11 lang naman ng company ng 2020. At syempre, 2021,
makapasok ulit tayo ng top 20 or top 9 ng company. At syempre, hindi na pwede puro kotse. Puro kotse. Kotse kayo ng kotse, may bahay ba kayo? Eto po, bahay namin, 2015, bago kami nagkakotse, pinatayo po namin itong bahay namin. Cash ulit. Wala pong loan, cash po yan. At of course, baka may magtanong, puro kayo kotse, puro kayo bahay, may investment ba kayo? Yes, nakabili po kami ng lupa sa Philinvest dito sa May Taytay, Rizal. Kapitbahay lang naman namin dyan si Dennis Trillo, Camille Prats, marami po kaming mga artista dyan. At good news po, lumabas na ang aming title. At of course, hindi lang naman yon, no? Nakapag-invest na rin tayo ng mga apartment. May title ba yung apartment nyo? Yes po, titulado yan. Nakapangalan po sa aming mag-asawa. Dahil yan, sa negosyong meron tayo. At syempre, marami pang mga properties yung na-invest namin mag-asawa. Hindi ko na lang naisama lahat, no? At syempre, yung pinaka-latest na project namin ngayong taon, yung private resort. Kung magtatanong, may title po? Yes po, may title po. Nakapangalan po sa aming mag-asawa. At syempre, ito yung pinakamasarap na nagawa ng negosyong meron tayo. Na hindi na lang kami yung nakakapag-travel. Na isasama rin namin yung buong grupo makapag-travel. Local. At soon, international naman yan. No, at syempre, ito yung best feeling. Yan, yung mga international, nakapag-travel na rin tayo kasama mga leaders. At syempre, ito yung the best na hindi lang dapat tayo yung natutulungan. May mga leaders din tayo, OFW, na nakapag-purgod na at nakapagpa-cheque dito sa negosyong meron tayo. No? At syempre, nakapag-travel sa local, no? Yung dating vendor ng gulay sa palengke na ang alam hawakan timba at saka bilao, pa-travel-travel na lang ngayon. Gusto nyo ba yun? Yes. At syempre, ito, yung upa. Sino yung mahilig sa Korean? Yan, syempre, pangarap ko talaga to. Isa sa mga pangarap ko na makasama. Syempre, nakita nyo naman yung mga aurahan namin dyan. Tinalo si Katniel. Yan, syempre, nakapag-travel din kami, Korea. At syempre, pangarap ko din na maisama yung mga anak ko. Hindi lang po pwedeng kami lang yung mag-asawa yung nakakarating sa iba't ibang lugar. At good news po, kakauwi lang namin halos galing Korea. Cherry blossom po. Kasama ko yung dalawang anak ko. Nag-travel kami dahil yan sa negosyong meron tayo. No? At syempre, nakasama ko na rin yung family ko sa Hong Kong, sa Macau. Nag-travel kami kasama yung mga anak ko. At syempre, ito yung latest. Nakapag-travel din kami nung by October, spring naman siya. Nag-Japan kami kasama yung mga anak ko. No? Kahit nakakaiyak yung presyo, kahit nakakaiyak, pag pangarap mong maisama yung mga anak mo, gagawin mo lahat. No? At syempre, bago ako matapos, no? Gusto kong iwan sa inyo tong message na to. Baka mamaya may mga guest tayo or may mga kasama kayo na hindi member o hindi naiintindihan yung culture natin. Baka nayayabangan po kayo. Hindi po ako nagyayabang. Gusto ko ma-inspired kayo. Gusto ko lang mangarap din kayo katulad namin. Bakit? Kami po mga ordinaryong tao lang. Ako po high school undergraduate. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay.
Pero dahil sa negosyong meron tayo, mangarap ka lang, trabahuin mo lang, gawin mo yung tama, di ba? Gawin mo kung ano yung negosyo natin. Soon, kung ano man yung narating namin, yun din yung mararating yung lahat. No? At syempre, ito yung pinaka-iiwanan kong message sa inyong lahat. Sabi nga dito, kung ano ang desisyon mo ngayon, yan ang magiging kinabukasan mo. Napakagandang message. At kung ano ka ngayon, yan ay dahilan ng desisyon mo kahapon. No? At syempre, maraming salamat sa inyong lahat. At of course, sa ating mga board of directors, si Tito Connie nandyan sa likod, maraming salamat do. Dahil sa negosyong meron tayo, yung 100% degree ng buhay namin, binago ng negosyong to. Kaya huwag kayong matakot mangarap, huwag kayong matakot mapagod, di ba? Ganyan talaga, habang ginagawa niyo yung negosyo, meron talaga siyang pagdadaanan. Hindi man ganun, hindi man ngayon, hindi man bukas, soon, magiging successful ka rin. Thank you. Yeah!